Hindi na muna pinapabiyahe ang lahat ng passenger ship ng kumpanyang may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3. 10 ang nawawala pa rin sa trahedya pero wala sa listahan ang ilang hinahanap na sakay rin daw ng lumubog na barko. At mula sa Zamboanga City, saksi live si Jonathan Andan. Jonathan? Pia, nakarating na dito sa Zamboanga City ngayong gabi yung remotely operated vehicle, ROV, pati po yung ilang technical divers na sisisid po bukas sa dagat ng Basilan kung saan po lumubog yung Roro. Sa ngayon, Pia, pareho pa rin ang numero. 316 ang na-rescue, 18 ang patay at 10 pa ang nawawala. Sinubukan pang sagipin pero hindi na nagawang masalba ng Philippine Coast Guard ang buhay ng batang ito na isa sa mga sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3. Ayun, may tatlo silang nahila. Ilang saglit lang dumating ang isa pang bangkang lulan ang mga nahanap na pasahero sa pag-asang masasagip pa ang ilan sa kanila. Ayon sa Philippine Coast Guard, 18 ang nasawi sa trahedya at may 10 pang hinahanap. Ang kaanak na ibang nawawala pa umaasang makikita rin ang kanilang mahal sa buhay. Ang kadete na si Dave Kyle Punsalang na naka-duty nung mangyari ang trahedya, nakapagpadala pa ng mensahe sa group chat ng kanilang pamilya bago lumubog ang barko. Fully booked daw ang barko. Bandang alas 12:56 ng hating gabi, nag-message na si Punsalang na humihingi ng tulong dahil tumagilid na raw ang barko. Ako po yung nananawagan sa lahat na nakakita doon sa anak ko si Dave Kyle Punsalang. Ipagbigay niyo po ng impormasyon dito sa account ko o mismo sa anak kong si GP Punsalang. Sana matulungan niyo ako. Parang awan niyo. Parang awan niyo. Anak ko yan. Buhay na yung anak ko na sa lalay ngayon. Si Hermeline magdadalawang araw nang hinahanap ang anak niyang si Dina. Ito po siya, kung sino man po yung nakapulot sa kanya. Kasi hanggang ngayon missing pa rin po siya. Pero alam namin na ano po siya, nabuhay pa rin po hanggang ngayon. Kasamaan niya ni Dina ang kanyang kuya, asawa nito at anak nilang sanggol. 4 sila. So, yung 3 po na-rescue na pero patay na yung anak yung apo ko. Siya na lang po yung nawawala. Kung buhay man or patay, dapat talaga tanggapin natin kung ano man nakaano sa kanya. 7 kaanak na sakay rin daw ng Roro ang hinahanap sa Coast Guard Station ni Mudar. Asawa ko po, si Harija Jirol. Pati auntie ko po, si Balma Jirol. Pati asawa niya, si Jirol. Pati si Alma. Pati si Junhar. Pati si Rondon Jirol. Pati ikapito po yung batang na maliit, 2 taon. Sa ibang barko daw dapat sasakay ang mga kaanak kung di pinalipat sa MV Trisha Kirsten 3. Sabi ng bayan ko confirm, sumakay sila sa Trisha. Tinignan po namin sa list, ng missing wala po sila doon. So ang tanong ko po kung nasaan ang pamilya ko, nandun naman po sa manifest po ang pangalan ng mga pamilya ko. Kinumpirma naman ng Philippine Army na nawawala rin ang pasaherong sundalong si Sergeant Wendell Sabuyas. Kwento ng kapwa nitong sundalong nakaligtas, papunta sana sila kahapon sa Hulo kung saan sila na destino. Ginising siya ng kasama namin, sir. Tapos hindi ko na kuan kung nagising siya o hindi, sir. Hindi na namin mahanap si Sergeant Sabuyas, sir. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, batay sa kanilang official record, posibleng wala ng pasaherong nawawala. Ang 10 missing sa listahan nila ay ang 8 tripulante ng barko, ang kanilang kapitan at ang tauhan ng Philippine Coast Guard na naging Sea Marshal sa biyahe. We are basing doon sa aming manifest na binigay sa amin. Ngayon, if ever po na meron talagang ibang missing, that would be part ng magiging result ng investigation natin. Na ibig sabihin, meron talagang hindi nakasulat sa manifesto. Sa ngayon po, ayaw po namin mag-speculate. We welcome any information from the public. Expectation din po ng lahat na aming mga marino, yung kapitan ng barko dapat ang pinakahuling tatalon, pinakahuling aalis. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi mo napapayagang bumiyahe ang lahat ng 24 na passenger ships ng Allison Shipping Line, ang may-ari ng lumubog na Roro hanggat hindi sila nakakapasa sa inspeksyon ng Marina at PCG. Kung may makitang paglabag, sususpindihin o tatanggalan ng permit ang kumpanya. They are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. Kung lalabas po sa investigasyon
na meron pong pagkukulang ang gobyerno, makakaasa po kayo na yayariin, sisibakin, we will file the appropriate cases against our fellow workers. Ganon din po sa panig ng ship owner. Dagdag ni Lopez, mayroong 32 maritime incidents na ang Allison Shipping mula 2019. Noong 2023, halos 30 ang nasawi nang masunog ang barko nitong MV Lady Mary Joy 3 sa bahagi ng Balok-Balok Island sa Basilan din. So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang natin? Ayon sa mayor ng Zamboanga City na isang dating kapitan ng barko at asawa ng isa sa mga may-ari ng Allison Shipping Lines, ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 ay posibleng dahil sa napigtas na lashing o yung bakal na tali na kumukontrol sa galaw ng karga ng roro. Siguro yung lashing materials hindi kinayanan, baka mabigat yung truck, baka overcapacity. So, hindi nila namataan yun, pumutok yung rolling materials, nung gumano ng barko, nung nag-rolling siya, sumaba yung truck, tumagilid. Kaya nung tumagilid yung truck, nagkaroon siya ng angle of roll and dire-diretso na lumubog yung barko. That will be part of the investigation. Nakikita niyo rin ba yung ganong angulo ngayon? We are not discounting any possibility. We focused on the search and rescue. Mas mahalaga sa ngayon ang buhay ng tao. Isa rin daw sa iniimbestigahan ng Coast Guard ay ang squall o biglaang paglakas ng hangin na madalas ay may kasabay na pagbugso ng ulan. Etong area na po ito, etong sa may Bukal-Bukal at saka sa may Pilas Island, usually may squall po dito. Parang subas ko po, ito po yung biglaan na paglakas po ng hangin. We are also checking on that. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard na aking sinamahan, nakita namin ang Balok-Balok Island kung saan malapit ang lumubog na roro. Pero hindi ito natanaw. Hindi po namin nakita yung mismong roro dahil totally submerged talaga, nakalubog. Wala rin po tayong nakita palutang ng debris. Ang nakita lang po namin dito ay yung tagas ng diesel mula doon sa barko. Yung barko po kasi may karga 25,000 na litro ng diesel. Sabi ng Coast Guard, naghanda na sila ng oil spill boom at oil dispersan. Pero sa ngayon, hindi naman daw dapat ikabahala ang tumagas sa dagat na manipis na langis. Oil sheen, yung napakanipis, yung parang nagpatak ka ng mantika sa tubig. Sa ngayon, wala pa po tayong dapat ikabahala. Normally, yung oil nasa surface lang. Bukod sa paglubog ng barko sa Basilan, naging sunod-sunod din ang mga insidenteng kinasangkutan ng mga sasakyang pandagat. Dahil dito, kaya ipinag-utos ng DOTR ang malalimang investigasyon. 10 araw ang ibinigay ng DOTR sa Marine at Philippine Coast Guard para magsagawa ng comprehensive safety audit at inspection. We're not just addressing the issue of Allison, this particular incident, but we're also addressing the issue of enforcement, regulation, and policy. Maglalabas kami in the next few days ng department order, circular, to make sure that incident like this will never happen again, or we minimize it in the sense na kung talagang act of God siya or whatever. Rerepasuhin din ng mismong polisiya ng pagsusuri at pagsigurong seaworthy ang mga barko. Ayon sa Marina, isa sa mga posibleng isulong na amyenda sa polisiya ang mas masusing risk assessment sa kada barko sa halip na kada kumpanya. We should be able to determine the risk level ng isang barko. High risk, low risk or moderate or low risk. Pia, nakatenga ngayon dito sa pantalan ng Zamboanga yung ilang barko ng Allison Shipping Lines. Lalo po yung biyahe po ng Basilan at Hulo kasi nga grounded yung mga passenger ships nila. Ang problema, sabi ng mga nakusap nating port police, may mga pasahero na po na hindi nakabiyahe kanina doon sa kanilang destinasyon. Tapos yung iba naman doon sa Basilan, napagastos pa kasi imbes na barko, pump boat yung sinakyan nila. Kasi nga po yung mga barko ng shipping lines na dapat sasalo doon sa mga apektadong pasahero, mabilis na fully booked. Yan muna ang latest mula dito sa Zamboanga City. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Nandal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.